Gusto nyo moro-moro? Ang involved na mga contractor, mga congressman, mga congressman, tapos kayo mag-iimbita? Ay kayo mag-iimbestiga? Anong kalokohan yun? Anong katangahan yun? So, bago po natin pag-usapan yung mag-best friend na nawawala, di umano, pag-usapan po natin ito. Ngayon lang po ito, ngayon lang, breaking news. O, tingnan natin. Ano nang nagaganap? Sa tubig, Current. Yung sa daga. Ay, leptos. Leptos ako, yun po sa leptos. Yan. O, ayan, baha. Leptospirosis. Yan. Alam po talaga, Okay. Ito po sa kanto to ha, ng Mother Ignacia. So sa mga taga Quezon City, totoo po ba ito? Itong nakita natin sa Facebook dahil may kumakalat na ganito. Konting ulan, bumahing lang ang langit. Baha. Quezon City po. O, sasabihin nyo na naman, kasalanan ng Duterte. O, isisi natin yan. Ay, baste! Baka naman kasi yung nakatambok sa iyo. Kaya binaha yung Quezon City. Pambira naman, oh. Oh, kayo talaga mga Duterte, oh. Ano na naman pinaggagawa nyo, pinagkukurakot nyo mga Duterte, nagbabaha ang Quezon City. Oh, inunahan ko na. Kasi alam ko palalabasin, lalo na itong mga dilawan. Ay mamaya i-explain ko bakit epal-epal yung dilawan, ha. Oh, pero sila ang number 1 ngayon. Kaya, unahan ko na. Kasalanan to ni Baste. Kasalanan to ni Pulong. Baka nga kasalanan pa to ni Kitty. Pambira. But anyway, etong area na to, ha? Tutuloy ko lang yung video habang nagsasalita. Etong, kita nyo, lubog na yung, pick up yan, pick up. Wala na, oh. Wala na ka lumabot dito. Ay. O, kita mo? Oo. Ito yung FB ang tawag nila dito, no? Etong area na to, hindi naman to binabaha dati. Sa aking pagkakaalam, kasi taga Quezon City po ako dati. At dyan po yung church namin sa kanto niyang Mother Ignacia. Wala namang ganyan eh. Kung hindi pa nga ako nagkakamali yung hagdan na yan pa yung simbahan namin. Before ha, nung ako'y nasa youth pa, dyan ako nagsimula eh. Oh. Yan pa ata yun. Oh. Tama po ba tayo? Baka meron ditong taga Quezon City. Ito po ba yung Bread of Life? Kita mo, hindi yan binabahaan ganyan dati. Anyway, dati po yun. Matagal na akong di nakakapunta dyan. Pero, grabe, no? Hindi po normal yan. Baka akalain nyo. Hindi kasi, malakas na, anong naghahanap kayo ng flood control? Merong flood control na overwhelm lang. Hindi po na overwhelm. Konting ulan, ganyan na ang nangyari. Oo nga, parang yung sa bahay. Mga nasa kanila yan. Wala na talaga. Babay pick up. Ford Luyan, Ranger Ford. Alam mo, hindi naman ganyan. Lumaki ako ng Quezon City eh. Hanggang ata eh. Hanggang college. Nandyan ako sa Quezon City. Wala naman. Ewan ko na nangyayari. Wala nyo yan, no? Wala na rin yan, no? Grabe po, oh. Lumama na yung dati naming simbahan. May swimming pool na yung kalsada nila, pambihira. Big time na kayo talaga naman. Summer Avenue po. Nice. Calling, Saldi ko. Asan na you? Where na you? Dito na mi. Asan na you? Tambaluslos. Sana meron pang makain yung mga pamangkin mo sa Hyatt Hotel at yung mga anak mo. Sana nawa ay sila ay hindi nahihirapan sa kalagayan ng inyong nakakain. Kayo'y magpatuloy magpasasa sa inyong mga nakuha na pagpapala sa inyong pagkakaupo bilang party list at bilang speaker. Coach Oli, ba't naman nadamay na naman sa ganun ang ginagawa nila. Pati
Lahat na lang eh. Oh, kaya nga inunahan ko na yung umbok ni Baste Duterte, yun ang may kasalanan kaya nagbaha dito. Animal, di ba? Ito pag-usapan natin tong komentaryo nitong si Puno. Kasi ito ay may connection sa Duterte, kay Tambaluslos at kay Saldico. Ah. Siguro kung public official ka, 'di ba? Siguro tanggapin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga eh. 'Di ba? Kasama 'yan sa trabaho eh. 'Di ba? At kung gusto mong patunayan na maayos yung ginawa mo, bakit hindi ka papayag na tignan nila lahat? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi lang naman Davao City then in fairness ang iimbestigahin ng committee. At pagkaalam ko, hindi ako I'm an ex-official. Ito ang punto ni Puno. Sabi ko na una pa lang, iba natabas ng dila nitong mama na ito eh. Kaya sabi ko nung unang vlog ko, hindi ko kilala ito. Ha? Bigyan natin ng chance. Pero iba pakiramdam ko rito. Ha? May pagkaano rin eh. Ha? May pagkaaso. Aso ni Tamba. Tingnan mo ngayon. May problema sa flood control. Ang binabanggit, huwag kayong magtambo. Kayong mga taga Davao. Kayong mga Duterte, huwag kayong magtampo. Kasi talaga namang dapat iniimbestigahan lahat. At hindi naman kayo ina-isolate. Lahat naman iimbestigahan. So, kayong mga taga Davao, kayong Duterte, huwag kayong magtampo. Ganon? Eh bakit Duterte lang ang binabanggit mo? Di ba? Pati yung flood control na sinasabi nila marami diyang contractor, mga congressman. Anong sabi mo? Kayo mag-iimbestiga, wag nyo kaming panghimasukan, wag nyo kaming pangunahan. Akalain mo? Eh, totoo naman eh. Tingnan nyo na lang kung hindi ba katangahan yan. Hindi nyo nga binabanggit eh. Lumabas na yung kalokohan ng mga congressman. Duterte pa rin ang binabanggit ninyo. Hindi nyo mabanggit si Saldico. Hinahanap na ng taong bayan, asan si Saldico? Hinahanap na ng taong bayan, asan si Tambaluslos? Hindi na lumalabas. They are the one, indirectly, di umano, na connected. Kapatid nila, sila, mga congressman, yung iba hindi po lahat, mga kontraktor. Silang pag may-ari ng mga construction business na mayroong proyektong flood control. Tapos hindi nyo binabanggit. Tapos gusto nyo paniwalain kami na kayo dapat mag-imbestiga kasi kayo fair. At ang binabanggit nyo, Duterte, talagang anong tingin nyo sa taong bayan? Kalokohan? Anong tingin nyo sa taong bayan? Tanga? Naglulukohan ba tayo? Para kayong yung Senate, may Blue Ribbon Committee, gusto magtayo ng independent na mag-iimbestiga. Eh sila, si Lacson, si Kiko, si Tito Soto. Lukuhan ba yun? Oh. Bakit hindi nyo mabanggit si Tambaluslos? Siya ang leader eh. Dapat nga, by now, may statement na si Tambaluslos. Anyone involved under me, tatanggalin ko. Wala. Kayo dyan, no? So, naku, pambihira. Yung mga involved, wala. Kayo, teka muna ha. Kayo, wala na kayong gagawin kung hindi nyo i-connecta sa Duterte. Wala na kayong tamang gawin. Sasali ako siguro. Pero as of now, ang alam ko marami silang areas na iimbestigahan. Hindi lang yan. Pati yung pinuntahan ni Presidente sa Baguio, sa Mountain Project. Baguio, sige. Imbestigahan nyo rin si Magalong. Yung mga nambibisto sa mga kalokohan nyo dyan sa Kongreso, yun ang mga gusto nyo imbestigahan. Pupuntahan din nila yata yun. Yung mga yun, lahat ng mga binanggit na ni Senator Lacson, I'm sure pupuntahan nila yun. Banggitin mo si Saldico. May ibang probinsya pa na alam kong pupuntahan nila na. Banggitin mo si Tambaluslos. Bahala na lang sila mag-announce dan.
Pero hindi naman sinisingle out ang Davao City. Hindi Kaya sinisingle. bilang mga tagapaglingkod ng ating Hindi sinisingle out, ba't di nyo mabanggit yung iba? Naglalabasan na oh. Ang sabi nga ni Magalong, alam nyo, anong sinabi ni Magalong? Yung pinakamalaking nakupit, alam ng mga congressman. Alam nyo. Tanungin kita, sir, with all honesty, under oath, humarap ka sa Diyos. Hindi mo alam kung sino pinakamalaking nakurakot dyan sa flood control dyan ng mga congressman? Sabi ni Magalong, alam nyo eh. Don't tell me, si PRRD na naman. Duterte na naman. Alam mo, kung merong konting baha sa Davao, yung mga taga Davao, ipagtatanggol ang Duterte dahil satisfied sila sa serbisyo. Kung may baha man, humuhupa agad. Isolated case, ika nga. Hindi ka naman ipagtatanggol ng syudad mo eh. Kung pangit ang patakaran nyo. Di ba? Oh. Come on, i-compare nyo Davao sa mga lugar na iba. gobyerno, wag na tayo magtampo kung titignan yung ating mga Tabas project ng doon. dila Baka nito, parang hindi wala nang kinatandaan eh. maganda yun, di mapuri pa sila, di ba? Hindi, kayo, tanongin ko. Asa na si Saldico? Hindi, mga manunood, nakita nyo ba? Asa na si Tambaluslos? Nakikita nyo pa ba? Iniimbestigahan ba nila? O gusto nilang imbestigahan Duterte lang? Sa tingin ba ninyo, hindi nila alam kung sino ang pinakamalaking may nakupit patungkol dyan sa flood control na yan? Sino yung mga totoong may-ari ng construction company na involved sa flood control projects? Simple lang. Hanggat hindi nyo hinahanap si Saldico, hindi namin, paniwala kayo. Saldico at saka si Tamba, sila ang leader dyan eh. Hindi namin tatantanan to. Hindi kami payag. Ito ha, wag po tayong makakalimot. Hindi po tayo papayag na ililigaw nyo sitwasyon. Hindi itong mama na ito ha. Hindi natin alam kung sino nagliligaw. Meron po kasing extradition case daw sa US na dapat dalhin na doon si Pastor Kibuloy. At ang tumutulak dito, yung mga dilawan. Pansinin nyo, silang mainit, yung mga dilawan at saka yung mga komunista at saka mga NPA. Wala po akong pinapangalanan pero alam nyo na siguro kung sino yung mga komunista. Kayo nang bahala maglagay dyan. Lagay nyo pangalan, tapos komunista. Pangalan, tapos NPA. Pero may mga dilawan na nagsasalita dapat si Pastor Kibuloy dalhin extradition sa US. Pinagpilit, itatakip na naman ang Duterte at Pastor Kibuloy sa baho na ginawa ninyo Congress. Hindi ko nilalahat. May mga matitinong congressman. Pero karamihan sa inyo dyan, baboy, buhaya. Tapos idadamay nyo si Pastor. Tapos idadamay nyo mga Duterte. Mga wala kayong yagbols eh. Isipin nyo, kagagawan ninyo, papasa nyo sa iba. Kayo ang kumain ng marami dyan sa hayat eh. Kayo nagpasasa eh. Kayo nagbibili ng kung ano-ano eh. Tapos kasalanan ni Pastor. Kasalanan ni Duterte. Alam nyo yung extradition ni Pastor? Sabihin ko na sa inyo, diretsahan tayo mga dilawan. Eto sabihin ko sa inyo. Yung extradition ni Pastor, gusto niya yun. Extradition hindi rendition. Magkaiba po yun. Yung extradition, yung legal.
na ipapadala si pastor sa Amerika para harapin yung mga kaso niya. Sige, go ahead. Make my day. Make our day. Gusto po ni pastor yun. Bakit? Ang US patas. Pangalawa, mahina ang kaso doon. Kaya nga na-dismiss na karamihan eh. Ang dami na pong na-dismiss na kaso doon. So kayo, sige, mga dilawan, mga komunista, mga NPA, sige, i-extradition nyo si pastor doon. Gusto niya yun. Iba po ang rendition. Ang rendition po, kidnapping. Delikado yun. Yung ginawa kay PRRD. Yun ang rendition. Hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa korte ng Pilipinas. Pwede ka nang bitbitin doon. Sa eroplano sabihin, inatake ka sa puso. Patay. Wala ka nang magagawa doon. Bakit? Walang record. Hindi dumaan sa proseso ng Pilipinas. Ang extradition, dadaan yan sa korte ng Pilipinas, tapos kung papayagan, sige, idalhin doon. Rendition, dadalhin mo lang sa eroplano. Walang korte-korte. Basta may mga armado kang pulis, dalhin nyo ron. Tapos padala nyo na ng private jet, yun ang rendition. Naunawaan po natin yung pagkakaiba. Sige, tuloy nyo. Gusto ni pastor yun. Ang hina ng kaso. Mahina. Kahit naman yung sa Pilipinas, mahina yung kaso eh. Alam mo kung bakit galit ang mga NPA at mga komunista kay pastor? Same thing with Sara. Kasi yung 2 tao na yan. Even naman si PRRD. Pero itong 2 tao na ito, ayaw talaga ng komunista. Ayaw ng NPA. Kaya ang nagagalit ngayon kay BP Sara at kay Pastor Kibuloy, mga NPA, mga komunista. Yan ang totoo. Okay? Alam nyo na. Sige, dalhin nyo ron. Mapapahiya kayo. Bakit? Mahina ang kaso, ang Amerika patas. Wala silang kapangyarihan doon. Hindi mo pwedeng bayaran ng doon. Ang sistema. Sige, tuloy nyo. Next tayo. Ito po, pamilya ni Saldico kinakarma na. Ito nakita ko sa Facebook. Tanong ko lang, ito hindi ko sure kung totoo ito Pero nakita ko to sa page ng isang lehitimong dating sekretary. So, basahin po natin. Claudine Co's best friend. Kaano-ano ba nitong si Zaldico, si atoy ko? At saka si Jason Rubrico. Pag ko talaga apelyido mo ngayon para hindi ko sinasabing totoo pero ang dating ngayon pag ang apelyido mo ko parang magnanakaw ang dating. Hindi ko sinasabing totoo pero parang ganun ang naging imahe. Claudine Co's best friend revealed that she is now suffering from anxiety and depression and called for an end to the bashing against her. Sabi nung best friend ni Claudine Co, tigilan na natin. Tigilan nyo na pala, hindi ako. Kasi nagkakaroon na siya ng anxiety and depression. Alam nyo sa akin, pansinin nyo, hindi ko pinatulan itong patungkol dito. Kasi private citizen po sila. No? Ayoko naman mag-suffer yung anak dahil di umano sa kalokohan ng tatay. So, kilala nyo naman kung matagal na kayong nanonood kay Coach Oli, ako po ay issue-based lang. Lalong-lalo na pag ikaw ay hindi politiko, hindi kita dinadamay. Okay? So, kung ano mang magarmong buhay na ginawa nitong mga alin na ito, nababanggit lang natin pero hindi ko sila hinuhusgahan. Oo. Pero tingnan po kasi natin. Etong best friend niya sabi, tigilan nyo na si Claudine. Kasi nagkakaroon na ng depression. Pero naman to si Claudine, ito naman na sinabi, sabi niya, hello? Alam mo naman yung mga parang kuliyala, yung mga ngayon, di ba? Mga teens or dalaga, hindi ko alam kung ilan to. Hello? Wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, okay?
May ganun eh. This is not from taxpayers' money. The government literally paid us for the service that our business provided. Our business provided. Gets? Claudine, o ikaw best friend, paano hindi titigilan? Yung best friend mo. Gumanyan pa oh. Siya rin nagmimitsa eh. Una, nag-flaunt ng yaman. Saan ka nakakita ng kakain lang? 700,000. Pambihira. Samantalang ang daming binabaha. Ang daming nagugutom. Kontraktor yung parents nyo. Kontraktor yung yung tatay. Kontraktor yung tiyuhin. Kung hindi ako nagkakamali, pamangkin to eh. Pati naman yung tatay, kontraktor di umano eh. Di ba? Ang daming binabaha. Tapos magyayabang kayo ng ganun. Oh, hindi ko binabanatang nga kasi private citizen. Pero, sasagot pa ng ganito. Gets? Hello? Like hello? Binaha nga eh. Ghost project nga eh. Bawal nga. Dahil may posisyon sa government, paano magiging kontraktor? Hindi nyo ba nagigets? Yung maging kontraktor ka man mismo ng proyekto ng gobyerno, ay criminal, it's a crime in itself. Bawal po yun. O, paano hindi ibabash yan? Sana tumigil na siya ng ganitong mga salita. Diba? Ay kung maapektuhan, paano? At saka sana be sensitive. Alam mo, tama yung sinabi ni Vico Soto eh. Dapat hindi maging normal. Ito medyo turn off ako sa mga vloggers. Okay? Wala po tayong pinapatamahan, pero sana we level up. May mga vloggers kasi na content na nila yung nagyayabang sila. Naniyayabang sila ng madami silang pera. Ang babaw, no? Diba? Parang, yun na yun. Dahil marami kang pera. Yung ordinaryong vlogger nga, na hindi naman politiko, para sa akin, ang pangit ng tingnan. Ba't may pagyayabang yung yaman mo? But anyway, wag na natin pakialaman. Ordinary citizen naman sila. Pero all the more, yung politiko ka, or lahi kayo ng mga politiko, or tatay mo or tito mo politiko, tapos magyayabang kayo, tapos kontraktor, tapos may baha, pambihira ho. Asan ang puso ninyo? Parang sinasabi nyo, di ba, malunod kayo dyan, kagating kayo ng mga daga, magkasakit kayo dyan, mamatay kayo dyan, yung mga anak nyo mamatay, malunod. Basta kami, andito sa first class hotel, kumakain at mamahalin. Be sensitive naman. Yun lang, be sensitive. Na, ayokong tirahin to, kaya lang, hindi naman po inaano natin eh. Hindi naman ako katulad ng ibang vlogger as you know. Wag nang sanang sasagot kasi ang dating dito, gina-justify pa eh. Di ba? Parang gina-justify. Ngayon, pag gina-justify mo na tama yung ginawa nyo, natural, sasagot yung ordinary citizen or yung mga vloggers like me. Paanong tama? Ang sabi nga, mali. So for you, tama, sabi ng iba, mali. Hindi natural, magsasagutan. Ngayon, pag sumagot ka, expect na may sasagot sa'yo. Di ba? Kahit hindi ka politiko. Yun lang naman ang punto ko dito eh. Kasi kailangan itama yung mali mong sinabi. Alam nyo, wag po nating
Ito, suggestion ko lang kahit sa suggestion ko sa mga kahit anong, wag po nating ipagyabang yung ating mga yaman. Yung, hindi bale yung simpleng pero yung sobra-sobra na. Tapos yun ang content, tapos yun ang pinagyayabang mo. Sa lahat, hindi lang po ito sa mga ko. Maging sensitive din tayo dun sa ating mga kababayan na medyo dumadanas din ng Yun lang naman sa akin, dumadanas ng kahirapan. And doon sa mga politiko, hindi ito kay Saldi ko pangkalahatan. Mag-iingat po tayo dahil halimbawa, ikaw ay isang politiko. Malaki nga kinikita mo. Pero galing sa nakaw. Kaya mo bang konsensyahin na ang daming nagugutom para may pambili ka lang na magandang payong na nasa magandang sasakyan? 'Di ba? Kaya ng konsensya mo 'yun? Kung galing sa nakaw? Tapos, anong itinuturo mo sa next generation? Anong ituturo mo sa mga anak mo? E di mang isa rin. E di manggulang din. E di magnakaw din. Para maituloy nila yung kanilang lifestyle. Basta angat kami sa inyong mga Pilipino. Angat kami. Okay? Kayo dyan lang kayo sa ilalim. Ganyan na matututunan ng next generation. Magnanakaw din yan. Walang matututunang tama yan. Kaya nga sabi, yung cursed, yung sumpa, pinapasa yan generation to generation eh. Bakit? Pansinin nyo yung mga anak nyo, yung nagkaroon ng anak ng bata. Lalo na yung mga bata, mga 2 years old, 3 years old. Gaya ng gaya sa inyo. Kung ano sasabihin nyo, sasabihin. Kung anong gagawin nyo, gagawin. Hindi nyo alam, ang ginagaya ng bata, ng mga anak natin, yung ginagawa, hindi yung sinasabi. Mag-iingat po tayo Kayong mga politikong magnanakaw. Lalo na magnanakaw ka na adik ka pa. Hindi ko sinasabing si Saldi ko pangkalahatan na po ito. Magnanakaw ka na adik ka pa. Anong gagawin mo? Masaya ka ba yung anak mo magiging adik din? Masaya ka ba yung anak mo walang alam sa buhay kung hindi magnakaw din? Anong klaseng buhay yan? Mayaman ka nga. Ganyan naman nangyayari sa anak mo. Matutuwa ka? Diba hindi rin? Meron pa nga silang sinasabi. Buti pa nga, yung flood control projects daw. Ang pangit ng pagkakagawa. Buti pa daw yung nose line. Buti pa daw yung nose lift. Napagawa ng maayos, pambira. Yung nose lift, napaganda ng matindi, matibay, maayos, magandang tingnan. It serves its purpose. Yung flood control projects, pambira. Giba agad, isang bahalang.